Atong timan-an nga sa chapter 6 nalagi to'y nahitabo no, na ay mando nga ang kining mga butang nga igahin para sa Ginoo. Ang kanang the rest ana ang nabilin sunugon na tanan. Mao pag chapter 7 sugod din ta sa sala dayon. Na dayoy nangawat. Sumo na nga ang title mailibgon, maibugon. So sacred kay nanguha si Akan sa mga butang nga dili angay kuhaon kay unsa day nang mga butang nga gigahin na, gilain na, balaan na ng mga butang nga gilain, separate, devoted things, it's already set apart for the Lord. Off limits, basta mga butang nga gigahin na para sa Ginoo, why manghilabot ana, mga butang nga gilain, gipahinangod o gihalad na ngadto sa Ginoo. Panaadyoy lapas no? Naadyoy mo lapas. Unya, ang pulong sa Hebreo nagpasabot og hingpit o dili mabakwi nga paghatag o pagpahinungod sa mga butang ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa pagguba niini o sa paghatag niini isip halad. Even the things nga katong ipasunog, apil na to sa gihalad sa Ginoo. Panaadyo yung mga butang nga dili sunugon ilain ibutang sa panudlanan sa Ginoo. Dili mabakwi nga mando. Dili sad siya ingon nga imong gigahin para sa Ginoo nya pagkahuman moingon din ka nga aka ni ako lang ni oy kay magamit ni namo sa mua kinahanglan kay akong anak ani maay na lang kay niya magamit ni sa eskwela ning kupo. Dili set apart na gani na sa Ginoo. Set apart na gid na sa Ginoo. Parihas ra sad na sa atong blessings. I'm talking of money ha. Tagaan ka sa Ginoo og blessings pinaagi sa unsa man. Sweldo, ginansya na kay nabaligya nga something nya ginansya. Imo ni ginang gilain para sa Ginoo which is mando ra ba jud sa Ginoo is 1/10 mao nang tithes mo na meaning sa tithes. Tithes 1/10. Nya moingon din ka aayaw lang sa oy kanang imbis 100 imong ihatag didto mingon lang ka nga 50 lang sa oy kay ako sa ning ikuan no dili lagi mabakwi hingpit hingpit nga commitment imo na nang gisaad imo na nang gilain imo na nang gihalad gipahinungod na di na nimo bakwi-bakwion pangutana unsay nakatukmod ni Akan sa pagpanghilabot sa mga butang nga iyaha sa Dios covetousness pagkamailibgon greed pagkahakog ano bitang mao na gani na fix na imong mata mao na gid na ganahan na gid ka ana imuhon na gid na no nata ana so ari ko sa point number 2 ang taho og sugyot sa mga espiya so gikan sa Jericho nagsugo si Josue ning ang storya ha sala ni Akan nang hilabot siya dahil ni stop na ay gisalot nga lain nga istorya ni twist ang istorya nga dunay gisugo si Joshua nga muadto sa kanang lungsod sa Ai kay mangispiya sila kay ila na sad nang puuhon sulngon o pildihon na kay mando lagi na sa Ginoo nga kanang mga tribuha kanang mga lugara inyo nang sakupon kay this is the land I gave you. This is about the promised land. Nya ako niya ni i-connect ninyo later nga ngano nga nagkalisod-lisod ng Israel karon kay tungod nga daghan og gimando ang Ginoo nga kanang dapita kuhaon nimo ang ending sa kadako sa yuta nga gihatag sa Ginoo nila gamay na lang kay ila no iuos pa gyud kaayo unya gilisod-lisod pa gyud sila kay ang kunon pa gyud sa mga Arabo nga naa dinha nagpuyo sa ilaha. So ang nahitabo nanugo siya og mga tawo nga mo espiya ngadto sa Ai. Lungsod ni dapit sa Bethel o sa Bet-Aven. So ang mga espiya nibalik og nitaho kang Joshua mao na siya nga doon na sila itaho, doon na sad sila sugyot. Mingon sila kang Joshua nga di na kinahanglan nga musong pakitang tanan Joshua sa Ai kay gamay ra kaayo ang mga namuyo didto oy.
Sugyot. Nisugyot sila. Magpadala lang gud ta og mga 2,000 or 3,000. 2 hangtod sa 3,000 ka tawo lang pagsulong niini. So, minawa ha, ni-report sila nga gamay ra ang mga tao didto unya nisugyot sila. Question. Nananghid ba o nisuna ba si Joshua ug ang mga pangulo sa Israel sa kabubuton sa Ginoo bahin niining butanga? Naay report, naay suggestion, gibuhat gid nila no. Wa sila nananghid, wa sila nisuna. Nagbuot-buot ra gyud sila giila. Ngano kaha nga wala man sila mosuna? Kay ang kinaiya sa tao, nature sa tao, kinaiyahan sa tao, mabuot-buoton. Bisan sa atong balay, dili ta mo coordinate sa ubang mga sakop sa atong pamilya no, magbuot-buot lang tag atoa. Dapat naatay coordination, dapat mag-istorya ta nga unsa na to, uy ato ka ning kuralan na lang no, atong tukaran kay kanang kuan man ni uy sigihan ra man ta ni labay og basura niya daghang kay mananap sa kasilinganan mga iro musud sa atong tukaran niya malibang ato na lang ka ning kuralan. Mubuhat ra bitaw tag atoa. Okay. Nganong nga wala mo suna kay mabuot-buoton ang tawo. Unsa isang putanan? Kung nakay gibuhat nga wa ka ni angkla sa Ginoo, wa ka nangutana sa Ginoo, wa ka naminaw kung unsa iyahang mas importante nimo ang opinion sa laing tawo. Unsa isang putanan? Naa man dyan isang putanan ang pagka mabuot-buoton ug nining bahina sila si Joshua ug ang ubang pangulo sa Israel. Ang tubag mosunod dayon. Gisilutan sila ug naangin ang uban. Hinumdumi ha, mga igsoon ha, bugat day kayo no. Ang kuan sa Ginoo basta magbuot-buot ta, bugat ang silot, ang sangputanan bugat. Sumautang arita sa point number 3 kay taas man ang atong outline. The defeat and fear, kapildihan ug kalisang. So gibuhat gyud ni Joshua ug sa mga leader, wa sila nangutanan sa Ginoo, diretso padadin sila 3,000. Mura pag ni-suggest pa to mga espiya nga 2,000, murag naniguro sila gamay 3,000 ato ipada ka mga manggugubat. Unsay nahitabo? Kay ba mo, gibasa man ni Elvino, unsay nahitabo sa verse 4. Tan-awan ninyo inyong mga Bible nga igsuon. Gipildi sila sa mga lumulupyo sa dili ayling, gigukod sila. So gipildi gid sila no. Hangtod nga nang hadlok sila. Ug naay nangamatay sa 3,000, naay nangamatay 36 ka mga sundao nila, maggugubat nila namatay. Samtang naglubsong sila sa bukid. So the hearts of the people melted, maunay description sa English. So, kinsang heart ang na-melt? Ang sa mga Israelita. Dili ang sa ay, nidaog man ang ay. Nalanay ang kasing-kasing sa mga Israelita. Dili lang katong 3,000 nga nisong, kundi ang tanan, ang tibuok, 600,000 beto silang nilabang sa Jordan. Ang kasing-kasing nila nalanay sa tumang kalisang. Ug ningon pa gid sa English, and became like water. Nawad-an silang paglaom. In despair, they began to doubt God's promise. Nagkaning yutaa, gisaad ni sa Ginoo. Apan nagbot-buot ra pod mo. So misangpot sa ilang pagduda sa saad sa Ginoo. Ang mga Israelita mao'y napakya sa pagsuna sa kabubuton sa Ginoo, unya kay napildi man sila karon ang Ginoo mao'y ilang gipasanginlan, ang Ginoo mao'y ilang basolon porbida. Uy mga igsuon, dili ni mga Israelita lang. Kaning tanang lang hitabo
Panamina ni nato kay ato sad ning gibuhat guilty ta ani. Di ba? Inanak pud ta mapakyas gani atong gusto mangita ta og kabasulan. Sagad gyud ato dayong mga kauban, mga basta kanang naa sa anang sitwasyon na. Pero most of the time, we blame God. Nagi mahitabo sa imong pamilya, mamatyan gi kag sakop, mingon kag Ginoo ngano man ni. Pero nisuna ba sila? Wala di ay no? Wa day sila nisuna. Nananghid ang eskwelahan nananghid padadaan kag papel nga ang mga bata moadto sa badyan maligo sa waterfalls unya kinahanglan mi og parental consent nya nipirma ka nananghid ka sa Ginoo nga Lord kanang maayo ka ni nga ako ni pakuyugon akong anak niya o para ba jud ni buot unya daghan ra ba kay ni sila nya pila na ka maestra nga mutan-aw nya 45 ka estudyante unya duha ra ni ka maestra ang mutan-aw mususi niya mga ligo ra ba ni sila tubig. Uy, maato nagtan-aw ning 45 dinha. Nalanghid ka sa Ginoo nga okay ra ni. Sakay ra ba ni sila bus layo. Unya na hinahitabo na disgrasya didto. Basol nimo ang Ginoo. Gibasol nimo ang mga maestra. Pero atong subayon nananghid bata. Kung inyong namatnunan nga sa chapter 1 hangtod sa chapter 9 gawas lang sa chapter 2 ang tanang lakang sa mga Israelita gigiyahan gayud sa Ginoo. Kanunay nagsuna ha tan-awa ang chapter 1 to 9 except chapter 2 nga si Joshua kanunay gid nagsuna sa Ginoo kun unsa ilang buhaton apan obserbahi nga sa verse 2, 3, 4 dinhi sa chapter 7 unsay nahitabo wa naman ang hid nagbuot-buot na lang mo na siya mabuot-buoto na insubordinate wa na mosuna sa iyang field commander unsay rason nga ang tao magbuot-buot dili mananghid hinumdumi ang example mga Israelita sila si Joshua ang mga pangulo ug ang mga Israelita but look at ourselves ato ibutang atong kaugalingon kay mo na kung giingon ninyo mubasa gyud ta sa Bible ibutang imong kaugalingon didto kung mag-teach si Jesus uy muyampungad gyud ko adto gyud ko sa tiilan niya maghangad gyud ko di ko mosugot nga nakusluyo kanang makadungog gyud ko sa matag pulong karon unsay nahitabuan ni unsay rason nga ang tawo magbuot-buot dili mananghid overconfidence due to past victories naghilabi ang tungod ni sa garbo sa tawo mahimo na siyang hambugiro kay pirmi siya makadaog pirmi siya hinabdaw mo gyud sa pag lupig nila o pagdaog nila sa Jericho singgit ra natumpag ang paril unya ni sudeng sila ni sungdeng sila ang tao di ay no kanang magsigira kag kadaog successful ka pirmi maarugante ka hambugiro mahimo kang maot hypocrite limong ka singgit ra mi natumpag ang kuan hypocrite ang tao so overconfidence due to past victories and another we fall into the trap of routine or routine fight mura ba kanang ana-ana naman mi kay kadaghan naman kay mi gisung unya daog mi ana ba na kay routine nga basta mao ni ha mao jud ni ha mag-una mo didto nya murag inyong lawgawon nya mogawas na sila nya dayon ang katong nailaing nga grupo mo ay musud sa ilang kampo na sila routine lagi na sila plano nya didto ni salig sila so na mao ni ang rason nga ang tawo murag magbuot-buot na lang og di naman ang hid sa Ginoo mo na maarogante hambugiro maot maura sad na sa tawo nga kana bitong successful kayo nya daghan kay kwarta nindot kay buy kanay mong bayad sa oy bisag pila pa ka audit mo mulampurna sa niya mong bayad gini magguba kay concrete niya may kini pagkatukod dako kay kog gasto ani contractor jud ni gikaut jud ni sa ilawom ang foundation ani kanang overconfidence unya kay bawsad mo kada naay warning nga nay bagyo manghipos jud ni kanang mga nagbitay nga mga tanom mga unsa dinha hipuson jud na na kay routine salig na kay kaadto isangpit ka sa Ginoo wala sorry ta sa 4
the grief, reproach, and worry, pagbangutan, panudya, kabalaka. Uy, human sila napildi sa gubat dito sa ay, unsay nitabo, natural nasubo sila. Naanad man sila sige silag daog, karon pildi sila nasubo sila para sa sada nato no. Unya kanang kustumbre kinaiya practice ni sa mga Israelita nga basta magsubo gay sila, mamatsyan, mapildi, na basta nay mahitabo nga bati, gisiun dayon na nila ang ilang mga bisti og ilang butangan og abo ang ilang mga ulo ug mohapa na sila atubangan sa kahon sa kasabutan, Ark of the Covenant, kay mauman to na aman gituuhan man gid nila nga naa dito ang presensya sa Ginoo, maghapa na sila didto nga murag mga ipasaylo, mga tabang, mga nagbangutan sila nya hangtod sa gabii. So to show great sorrow para pagpakita nga nasubo gyud sila, mo ni ilang naandang gawi panahon sa mga krisis butang sila kuan ang kuan pagid ana is gisiun na nila napapagid na sila isulob nga hinungdan mo sako sa bugas karaan katong baga nga brown nga hait kayo jute jute kana isulob pagid na nila. Okay, so sa verse 8 ningon diri, O Lord, what can I say now that the army of Israel has turned back, ni balik ni atras uh, before their armies, and what will you do for your great name? Oh, so nisuna na sila karon pa sila nisuna. Ginoo, unsa may mong masultian ni ron nga ang kasundaluhan sa Israel ning nibalik unya napildi nya, unsa may imong buhaton Lord nga kana bang ang dungog sa imong ngalan Ginoo nila? It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. What do you do to keep it from dishonor? Kana bang ang imong ngalan na mantsahan, na daot? Nya sila pa jud niingon, Lord, what will you do for your great name to keep it from dishonor? Verse 9. Oh, ang Ginoo na karon ang ilang giapiki. Pinaagi sa pag-ingon, Ginoo, unsaon nimo pagpanalipod sa imong dungog? Oh, kita ha, inana pud ta. Ang atong gipasipad-an wa ta nananghid mao na sad atong gilisod-lisod nga unsaon ni nato pagbawi day? Dong, sir. So, point 5, God's direct confrontation gidirektag sukmat sa Ginoo. Okay, ako lang basahon kay kani nga verse gyud nga nang basahon gyud nako kay naa dinhi ang mga tubag. Niingon ang Ginoo kang Josue, tindog nganong naghapa ka man, nakasala ang Israel sukmat. Gilapas nila ang akong kasabutan. Nanguha sila sa mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Gikawat nila kini, namakak sila bahin niini, o giipon, gitaguan nila kini sa ilang mga kabtangan. Mao kini ang hinungdan, verse 12, kung nganong dili sila makasukol sa ilang mga kaaway. Nanibog sila sa ilang mga kaaway tungod kay sila mismo laglagon ingon nga halad nga hingpit alang kanako. Dili na ako muuban kaninyo hangtod dili ninyo laglagon ang mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Laglagon ba gubon, sunugon, no? Ang mga butang. Nga gibasa gyud nato kay naa dinha verse 12 sa English ba ang second sentence, I will not remain with you any longer unless you destroy the things among you that were set apart for destruction. Grabe kay ang unsa man ni kanang say word ana warning ba, warning. Pasidaan sa Ginoo, dili na ako muuban kaninyo hangtod nga dili ninyo laglagon, destroy ang mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. So ningon ko ninyo ang verse 1, 9 sala. Dayon ning shift siya pag-abot sa verse 2, 3 hangtod sa dinhi sa 12.
nga ang katudi ay ni espiya sila, ni song sila, napildi sila, nagmahay sila, nagbangutan kunuhay sila, nagbasol kunuhay sila, o naghapa-hapa na sila didto sa arka sa kasabutan. Karon ang Ginoo na ang misulti dinhi sa 10 to 12, verse 10 to 12, nanudya ang Ginoo, direkta nga sukmat, direkta nga grabe kayo. Sukmatan ka. Sakit ra ba kayo na? Lalo pag di ka ready mo admit, di ka ready mo angkon sa imong sala. Ay, mo suko, mag-reveal, di pa. Unya, sumbalikon kag daot. Sakit na to. Angkon ta? Mo angkon ta? So, the Lord said to Joshua, get up. Why are you lying on your face like this? Uy, nagapahapa uri mo din ha. Israel has committed sin and broken my covenant. They have stolen some of the things that I commanded must be set apart for me. So kato nga mando nga kanang mga butang nga ilain, igahin, ihalad sa Ginoo dili hilabtan ug ang katong uban isunog, sunugon, gubon. Mando to. Gisupak ninyo. Nya day nagsungsong mo dito sa ay nga wa pa jud mo na nanghid nako dubli sa to pa kaning sala nga mabuot mailibgon ug mabuot-buoton connected. They have stolen some of the things that I commanded must be set apart for me, and they have not only stolen them, but they have lied about it and hidden the things among their own belongings. Tanawan niyo ang sala ha, magkanat-kanat. Gikawat. Sunod, unsay sunod sa kawat? Namakak. Limangkon. Ay, kay gakuha sa kuano, sabon diri no. Uy. Mugkanat-kanat ang sala, nangawat, namakak. Unya, taguan nimo no. You erase the traces, murag CIS ba? You erase the traces of your crime. Taguan. Nanhi sa verse 12, ang unsay sukmat sa Ginoo sa Israel nga nakasala ang Israel. Mao nay sukmat ha. Unsay sala sa Israel? Gilapas nila ang kasabutan. Ang mando ba nga kini mga butanga ilain ihalad sa Ginoo ug kana sunugon. Gilapas nila. Unsa nga kasabutan? Nanguha sila sa mga butang nga gipahinungod na sa hingpit, dili na mabakoy ha, hingpit ngadto sa Ginoo. Unya, ang sala ra ba kay magkanat-kanat, manganak og kadaghan, ug lain pang sala, ug mag-anam og kagrabe. Mo escalate sa English pa, mo escalate, mo anam og kagrabe ang sala. Mao gina siya no, atong timan-an ha, nangawat. Sunod, gihimakak niya ang iyang sala nga nanghilabot siya. Sunod, iyang gitaguan iyang sala. Iyang gitaguan iyang sala. Kana nagkanat-kanat yun ang sala no. Ikay nagkuha diri sa pagkaon. Luy. Bisag sinaw pang simod. Bisag napay kanang kamunggay ni pilit sa ngipon. Makak no. Siya nagkuha, siya ni kaon, mamakak. Unya, wala nabilin. Gitaguan. Naay nabilin, ipat yung gitaguan. So, ingon ana ang sala. Magkanat-kanat, mag-anam ka grabe. Arita sa 6, ang detalyado nga mga tugon. Detalyado nga mga tugon. So, if you have read and listened to LV, dunay mga tugon. So ningon na ang Ginoo tingdog kamo ay namong kapahapa diha og ina ang katawhan nga maghinlo sa ilang kaugalingon. Mao na siya ang mga tugon, manghinlo sa ilang kaugalingon. Purify yourselves, manghinlo sa kaugalingon alang sa pag-atubang kanako ugma tungod kay ako ang Ginoo nga Dios sa Israel nga nagaingon. Kamong mga Israelita, may gitago kamong mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Gabihag gyud sugyaan niyo Dili kamo makasukol sa inyong mga kaaway hangtod dili makuha kining mga butang gikan kaninyo. So kung dili to i-rectify, dili to kurihian tong sayo pa, di gid sa makadaog.
bisag kinsa pa ilang kaaway. So kinahanglan gyud na ay repentance haron ma-restored ka sa fellowship sa Ginoo. Repentance, magbasol ka ato imong sala mga kagpasaylo adto unya. Excuse me. Una pa ka mahiuli sa fellowship sa Ginoo. So na ay detailed instructions. Kay naaman mo'y gitago nga mabutang nga gihalad na unta hingpit kanako. Dili mo makasukod sa inyong mga kaaway hangtod dili makuha kini mga butang nga gikan kaninyo. Ipauli gid oy. Busa ugma sa buntag, muduol kamo kanako sumala sa inyong tribo. So mao to. Detalyado ang instruction pati sa mga tribo. O sa 15, ang tao nga itudlo ko nga nagtago sa mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako sunugon. Ang tao ha. Ang tao nga itudlo ko nga nagtago sa mga butang, ang guilty person nga gihalad na nga sunugon uban sa iyang pamilya ug sa tanan niyang kabtangan. Kay gilapas niya ang akong kasabutan ug nahimo siyang makauulaw. Naghimo siya makauulaw nga buhat sa Israel. Karon ang mga tugon tong tagsa-tagsaon, purify, manghinlo sa kaugalingon. Unsa man na siya, it entails the following: manglimpyo sa lawas, maligo. Nya di kay ligo lang nga wiris-wiris tubig ana, manabon gyud. Manglimpyo sa lawas, mag-ilis og limpyong bisti kanang bag-ong gilaba, dili makighilawas kana ang spiritual na nga purification, dili makighilawas sa imong kapikas. Number 2, iuli ang mga butang nga kinawat. Naagyod, di ka ma-restored kung dito mo iuli. Moingon ra kag I'm sorry, enough na. No. Naagyod detalye nga instruction ang Ginoo. Number 3, paduulon ang tao nga nakasala. Kinsa tong nangawat, paduulon. Dayon number 4, sunugon ang taong nakasala, lakip na ang iyang pamilya ug ang tanan nilang kabtangan apil pa ang ilang kahayupan. Ngano man ni, uy ka-violent sa ilang Ginoo. Uy kakuan sa niya, uy ka-harsh, kakuan ra gyud. Kay gilapas ni akan ang kabuton sa Ginoo ug naghimo siya makauulaw nga buhat sa Israel. Sa ato pa, di pa kauwawa ni akan ang tibuok Israel, dili ra ang iyang panay. Di pa kauwawan sa niya ang Ginoo. Di ba sikat kay sila sa Jericho before nila gitumpag ang paril? Unsay sulti ni Rahab? Uy, ang mga tao din hiba, lisang jud kaay ninyo, kay baw mo gud sila nga giunsa mo pagpalabang sa Red Sea. Unya kay baw sad sila nga kanang inyong gi pildi. Picture me tulo. Alis. Sa freak boy. Unsa man ni? So, katong ningon si Rahab nga, lisang kaay mi dinhi, kaming mga tao dinhi sa Jericho, lisang kay mi ninyo kay nakadungog ni, kung giunsa mo pagpalabang sa Red Sea, kipikas ang tubig, nilabang mo sa uga ng ngayuta, unya giunsa sa ninyo pag pildi ang mga pagpuo, ang mga ningig kay ito nga mga hari nga amurihanon, inyong gipildi. So, gilapas nila ang kabubuton sa Ginoo, naghimo silang makauuwaw nga buhat sa Israel. Kay nangutana man gud ta ba nga, ngano man ni nga pagka-harsh naman lang gid, pagka-bugat, grabe naman lang gid sa silot, kay gilapas niya ang kasabutan nga naghimo siya makauulaw nga buhat sa patyon ang tao nga nagtago sa butang. Ug ang iyang pamilya, ug ang iyang kabtangan. Harsh kay no? Paminawon. Sa ato pagipakaawawa ni akan ang tibok Israel, dili ra ang iyang banay.
kahait ug kabugat ra pod sa silot. Mo ni tawhanon nga reaksyon. Sunod arita sa 7, obedience to the letter, detalyadong pagsunod. Mao to pagkabuntag sayo kaayo nga so gituman na ni Joshua. Pagkabuntag sayo gipaduol ni Joshua sa Ginoo, o so silang tanan gipaduol ang mga Israelita gipaduol nga to sa Ginoo, sumala sa ilang tribo kay mao imando sa Ginoo, og napili mao ang tribo ni Juda, gipaduol ang tribo ni Juda sa mao tong detalye no. Tribo ni Juda dayon napili ang kaliwatan ni Zera, dayon ang kaliwatan ni Zera ni Dool napili ang pamilya ni Zabdi. Dayon ang pamilya ni Zabdi og napili si Akan. Si Akan anak ni Karmi, si Karmi anak ni Zabdi. So, si Akan di ay ang guilty party. Siya di ang nakaingon nga napildi sila sa ay. Kato ilang pagkapildi sa ay, daghan sila sala, wa sila nagsuna sa kabubuton sa Ginoo, ug naalagi sala nga gitaguan. Kana gyud sala nga gitaguan. Abi ninyo og kanang sala gani nga pa sa inyong paminaw way nakahibaw kamura. Ay sekreto ra man kay may magkita nang akong uyab niya mangud na siya. Makita ra mi sa kanang di man mi sa mall kay klaro ka ay ato mi sa layo no. Oh, mga resort nga mga kanang tuas lagyo kaayo. Ya abi ninyo way nakakita, way nakahibaw. Ang Ginoo lagi omnipresent, omniscient, all-knowing, always present, everywhere, all the time. So, mao na to, naklaro na nga si Akan. So, gisukmatan si Akan. Anhita sa pagsukmat. Ningon si Josue kang Akan, anak, gentle pagit kaayo, pasidungki ang Ginoo, ang Dios sa Israel, og isulti ang tinuod diha sa iyang atubangan. Isulti kanako kung unsay imong nahimo. Ayaw kini itago kanako. Amahan kaayo si Joshua, no? So, konfrontasyon. Mo ni konfrontasyon. Pagsukmat. Yang anong niingon pa man ni si Joshua nga, Joshua said to Akan, my son, give glory to the Lord, praise His name, praise Him. Meaning ilagi imong i-recognize ang righteous judgment sa Ginoo. Di ba sa atong kanta, give thanks to Him and praise His name. Yan ingon ko nga, praise His name, imong isaysay kung kinsa Ginoo unsa iyang kinaiyahan, nganhi imong isaysay, imong ang kunon i-recognize, ilhon ang righteous judgment sa Ginoo. Ginoo, ako si Akan makasala, nangawat ko, kung imo kong silutan, ang imong silot makatarunganon. Ug pasidunggi ang Ginoo isip pag-ila sa iyang makatarunganon nga paghukom, musumiter ka sa gahom sa Dios ug sa iyang paghukom. So sa 9, confession na, kumpisal na ang kawatan. So si Akan ba no, ni angkon ba siya, mitubag si Akan sa gisulti ni Joshua, ningon siya, tinuod, so confession na ni, tinuod nga nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel, mao kini ang akong gihimo. Sa mga butang nga nailog nato, may nakita akong usa ka matahong nga biste, o kupo, nga gikan sa Babylonia, sa lapi nga 2 ka kilo og tunga, ug usa ka barita nga bulawan nga may mga tunga sa kilo. Naibog kaayo ko nining mga butang, mao nga akong gikuha. Tanaw ha, nagsugod sa pagka mailiggon hangtod nga ni-extend na gid imong kamot. Primero, sin, lust of the eyes man to no, mata nakita niya naibog siya. Karon gusto na gid niya nga maiya na gyud o nananagid ang flesh ni kabuot gyud ang kamot iyang gikuha. O gilubong ko kini sa yuta sulod sa akong tulda ug anaa sa kinailalungan ang salapi. So Akan covered up his sins. Gitabunan pagyud ni Akan ang iyang sala, ang iyang krimen. Nagsugod sa mata, naibog sa mga butang, iyang gitinguha, iyang gikuha, gititigan ng kinawat na makakpagyud siya, nagpatong-patong na ang mga sala ni Akan. I'm sure each one of us nakasinati pod ani, nakaagi pod aning sitwasyon na. 1 John chapter 2, akong basahon, naa sa
16 kay ang tanan nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawhanong pagbati, lust of the flesh, nga gikaibgan sa mga mata, lust of the eyes, o gipasigarbo sa mga tao, pride of life. Dili gikan sa amahan, kundi gikan sa kalibutan, gikan pa gina sa Yawa. So, 10 na ta, search and confiscate. So, nagsiksik na sila aron mabawi ang mga butang. Busa nagpadagan si Josue og mga tao mato sa tuldan ni Akan. O tuod man nakita nila dito ang mga butang nga gilubong ug ang pilak anaa sa kinladman, gidala nila kini ngadto kang Josue ug sa tanang mga Israelita ug gibutang sa presensya sa Ginoo. So for the first time nun nitugan sa tinuod si Akan. Unya gidala ni Josue ug sa tanang mga Israelita si Akan didto sa lugot sa Akor. Lugot is walog or valley. Akor kasakitan. Apil ang pilak, ang bisti ug ang barita nga bulawan ug ang iyang mga anak, ang iyang mga baka, mga asno, mga karnero, tulda ug ang tanan niyang kabtangan. Okay, nga naman ni. Balikin ninyo ang chapter 6 unsay nahitabo. Sa katuganing dunay tunglo nga gihatag nga ang mutukod pag-usab sa Jericho nay mahitabo sa iyang pamilya, mamatay iyang eldest child o ang youngest child. Mausad ni ang nahitabo. So ang sala lagi nimo makaangin sa tibok pamilya. Timan ina ha. Abi nimo ikaw ra na mabayi, dili maangin ang tibok nimong pamilya. Maangin uy. Nya wa pa gyud nakahibaw sa imong pagbisyo na mabay ka, nakasagawas ng trabaho, daghang kay kung bawa ana mga amiga nako nga ilang ba na trabaho unya pagman na pamilya dito sa Manila, may pamilya sa Hong Kong. Nya nagtuo sila nga way nakahibaw. Maangin man ana ang imong pamilya. So dunay silot. Dunay silot. Verses 25. Mingon si Josue kang Akan nga nagidadaan mo man kami og kasamok nan karon padalhan ka usab sa Ginoo og kasamok. So niya gibato sa mga Israelita si Akan hangtod siya namatay, gibato usab nila ang iyang pamilya ug gisunog ang iyang kabtangan paghuman gitabunan nila si Akan og mga bato. Niya nahupay ang kasuko sa Ginoo. Ning higayuna na nituma na sila si Joshua ug mga Israelita sa kamanduan sa Ginoo. Pero sakit kay nga experience no that you have to come this far. Kinahanglan mo agi ka aning mapait kay nga kasinatian nga makakita ka, makasaksi ka nga natibok pamilya dinha nga namatay silot sa ilang mga sala pero apil mo, napildigod sila sa ay. So in summary, gikan sa chapters 1 hangtod sa 6, nindot ug malampuson kaayo ang kalambuan sa mga Israelita sa ilang pagsulod sa yutang gisaad mo ng Kanaan, mo ng Israel karon. Matinumanon kaayo sila sa mga mando o mga tugon sa Ginoo, mao man gani nga nakaangkon sila mga dagkong kadaugan ug mga panalangin. Kaangkon sa kayutaan, apan na ay apan, but sa in English. Kay mauni sinugdanan sa chapter 7. Matilimadun ang maong pulong tungod kay ang mga Israelita nakasala. Manong naay apan, but kay nakasala. Unsay ilang sala? Si Akan na dani, nangiriw, nang hilabot, nangawat sa mga butang, nga gilain na, gipahinungod na, gihalad na, sa hingpit, dili mabakwi, hingpit ngadto sa Ginoo. Sigun, sa mando mismo sa Dios. Joshua 6:18-19, ato lang balikan gamay, ayaw gayud kamo pagkuha og bisan unsang butang nga gihalad na sa hingpit ngadto sa Ginoo. Kay kung himuon ninyo kini malaglag gayud kamo. Nay warning. Dili ka kaingon wala gyud ko ikabaw ana. Kay kung himuon ninyo kini malaglag gayud kamo ug kamo ang mahimong hinungdan kung may kalaglagan, kapildihan nga moabot sa Israel.
ang tanang butang ay nimo sa plata, bulawan, bronze o putaw igahin alang sa Ginoo o kinahanglan ibutang kini sa panudlanan sa bahandi sa Ginoo. Joshua 6 na ato na ang giagian tungod sa sala ni Akan na suko pagayong Ginoo batok sa mga Israelita bot ipasabot na angin ang tanang katawhan. Naangin ang taong katawhan tibok Israelita. Okay, 600,000. Nisong 3,000, namatyan sila 36. Ang kapildihan nimo dako kay na siya nga dishonor. No? Ipanabi ka sa tanang mga tribo dito nga, uy, napildi sila ay. Daghan ba kay to sila? Dishonor. Naangin ang tanang katawhan. Unya, naangin pagit yung pamilya, no? Nga wa sila apil, no? Kung unsa man di ay ning unsa man di ay ning mga butang nga gilain o gipahinungod na sa Ginoo. Ang mga butang ni nga gipalain o gihalad na sa Ginoo ngadto sa Israel, ang ubang mga butang gamiton alang sa mga pinasahi nga seremonyas o baka aron sunugon. Kining mga butang nga ilang naagaw, plunder. During a war, kung ikaw mo daog, makaagaw kag daghang butang. So kini mga butang nga ilang naagaw sa ilang pagbuntog sa Jericho nga naglakip sa mga plata, bulawan o ubang butang nga may abalo kinahanglan ibutang sa panudlanan sa Ginoo. Samtang ang mga rebulto, paminaw ha, mga rebulto, mga imahin, mga istampa unsa pa dinha nga mga Dios-Dios nga gisimba sa mga kaaway sa Israel kinahanglan sunugon. Di ka magkuhag souvenir. Ang mga Israelita hingpit nga gidid-an sa pagkuhag bisan unsang butang gikan sa Jericho alang sa ilang personal nga kagamitan. Klaro kayong kamanduan ni Joshua, ayaw kamo pagkuhag bisan unsang butang nga gilain na aron sunugon. Dili lang ni mando ni Joshua. Joshua lang ang paras nako ba messenger. Pero sa Ginoo ni nga mando, ayaw pud kamo pagkaraw o panghilabot sa mga butang nga gipahinungod na ngadto sa Ginoo. So ang sunugon katong mga istampa, mga imahin, mga rebulto, pero ang kaning para sa Ginoo ilain ni isod ni panudlanan. Kung supako ninyo kini kamo mismo mapukan og magdalag kadautan sa kampo sa Israel. So dili ra lagi imuha exclusive imong sala. Okay? So sa verse 15 gitawag sa Ginoo ang sala ni Akan nga mangingig. Tungod sa sala ni Akan napildi ang Israel sa ilang pagsulong sa lungsod sa Ai. So consequence da ito sa sala. Importante kayo nga ato gyud nga matngunan ang taras sa Ginoo kabahin sa sala. Minamuha. Importante kayo nga atong matngunan ang taras sa Ginoo kabahin sa sala. Napungot ang Dios tungod sa pagkamasinupako ni Akan. Apan dili lamang si Akan ang gikapungtan sa Ginoo, kundi ang tanang anak sa Israel. Naapil sa kapangot sa Ginoo ang tibok nasod. Ang katawhan sa Israel, apil na si Joshua ug ang mga pangulo. Excuse me. Ngano man ni nga naapil man ang mga taong wala nangawat. Nganong maangin man sa silot ang mga way labot. Tungod kay ang Israel usa ka katawhan. Usa ka banay ubos sa Ginoo. Mao kini ang gitawag sa English corporate guilt. Sala sa usa, sala sa tanan. Exodus 19 verse 5 to 6. Kung tumano ninyo ako sa hingpit o sunod sa akong kasabutan, mahimo kamong akong katawhan nga pinili gikan sa tanang mga nasod. Ako'y tag-iya sa tibok kalibutan. Ginoo ni sulti ha. Ako'y tag-iya sa tibok kalibutan. Ug kamo mahimong usa ka gingharian sa mga pari ug usa ka nasod nga gilain alang kanako. Mao kini ang isulti ngadto sa mga Israelita. So ang tibuok banay sa Israel dunay covenant relationship. Unsa man na? Relasyon nga gipasikad sa usa ka kasabutan uban sa Ginoo. Dili ni basta-bastang relasyon. Tutuki ninyo ang Israel karon. Grabe ang gipanghimo sa Ginoo nga milagro
Nining ilang kalisdanan karon kining ilang places kining gubat nga ilang gisagubang. Dili basta-basta ang relasyon sa Israel sa Ginoo. Kung dunay usa ka sakop sa banay nga mulapas o makasupak sa kasabutan, ang relasyon sa tibok pamilya uban sa Ginoo magguba. Atong lingion pagbalik ang atong katigwangan sa sinugdanan sa kalibutan. Sa paglapas o pagsupak ni Adan ug ni Eva sa usa ka mando sa Ginoo. Unsa nga mando? Minumdum pa mo. Ang pagpakasala ni Adan ug ni Eva nakaangin. Ang mando usara baya, usara gisupak pagid nila sa tanang punuan sa kahoy ug mga bunga dinhi niining dapita nga kung gipapuy-an ninyo. Makaon ninyo tanan kana lang gyud usa ka punuan sa kahoy nga nasa tilwa ay panghilabot. So ang pagpakasala ni Adan ug ni Eva nakaangin sa tibuok katawhan. Sa wala pa sila nakasala ang atong unang mga ginikanan, dunay perfectong relasyon. Perfect fellowship uban sa Ginoo. Og naputol ka na tungod sa ilang pagpakasala og napanunod nato ang ilang kinaiyahan. Ang unsa nga kinaiyahan, unsa nga nature, unsa nga kinaiya, unsa nga batasan, ang pagkamakasasala. Ang leksyon nga ang atong masinupakon lagi makaangin sa atong mga minahal sa kinabuhi, apil na ang mga inosente. Unsay labot nato aning sugilanon sa pagkapuka ni Akan. Kitang mga magtutuo ni Kristo, kitawag kitag usa ka lawas. I'm talking of today. Magtutuo ta ni Kristo, right? Amen. Kitawag kitag usa ka lawas. Si Kristo Jesus maoy atong ulo. Kung ang usa ka sakop sa lawas makasala, ang sangputanan o silot maangkon dili lamang sa hingtundan kundi makaangin pa sa ubang sakop. 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Busa kun ang usa ka bahin magantos, ang tanan nga bahin magantos usab, ug kun ang usa ka bahin daygon, ang tanan nga bahin malipay usab. Ehemplo ha, minaw mo, sa isla sa Olanggo, kumun kay ni. Kung matunok imong tudlo sa silik sa danggit, kay naglimpyo ka og isdang danggit. Wala kay nagtunok no. Nya matunok ka sa danggit, dili ba imong tudlo ra ang natunok, di ba mo sakit pod imong ilok, moabot pas tang kugo, daghang kay kag bation. Sa sala ni Akan, 36 ka mga sundaw, kinsa mga walay labot sa iyang sala, wala makabahin sa iyang kinawat, wala makatilaw, awa namatay in town sa panagsangka dito sa lungsod sa Ai. Sa iya pong sala, naangin tibok niyang banay. Iyang asawa, iyang mga anak, ang iyang mga hayop, apil. So anita sa application. How are you in keeping your covetousness in check? Kung bisayon ha, maibugon ba ikaw og mga butang nga maanindot? Dili ka ba anugnan sa mga butang pangsunog lang? Uy, kanugon ato kay may kay itong lamisa magamit ito na or may dining table. Mahilig kang mangukay sa butang sa ubang tao? Mahilig ka bang manguliktag handumanan? Dili ka matintal sa paghipos og pila ka butang? Kung ikaw patong na dito ba? May libgon ba ikaw? So, duham gud ni kasala nga connected kay sa usag-usa no? Ang pagkamailibgon ug ang pagkamabuot-buoton. Ari ko sabi, do you listen carefully to God's instructions? Batasan ba nimo nga mamati sa Batasan ba nimo nga mamati sa mga tugon sa Ginoo? Kanunay ba ikaw nga nagsuna sa kabubuton sa Ginoo?
Sunod, do you follow faithfully God's instructions? Kinaiya ba nimo nga musunod gayud sa mga tugon sa Ginoo? Sa unsang pagiha nga nagsubay ka sa plano sa Ginoo? O matinumanon ba ka sa imong gusto? Mga buot-buoton ka? Ano bang self mode, auto mode, ego mode, pride mode? Nagkinabuhi ka ba nga nagkinaog galingon o wala magkinahanglan sa Ginoo? Actually, these questions are related to each other. Kana lang gibuak-buak lang gyud ba para nga mutuhop gyud. Dayon sunod, sa di pa ta mo tubag anang tanang pangutana, you don't have to answer all the questions, pero kanang murag kuan lang na siya, guide lang na siya. Mangutana sa ako, do you have hidden unconfessed sins? And then you wonder why your life is one big failure? Doon na ba kay tinaguan ang mga sala? Mga sala nga wala nimo nakumpisal sa Ginoo? Nya nahibong ka nga nang pakyas ang imong kinabuhi. Uy, labsag unsa akong buhaton, di mo gid mo lampos. Uy, nahurot na lang akong puhunan, akong tinigom. Mga igsuon, muaghat ko natong tanan to close our eyes in prayer, bow down our heads, put off your microphones. Mao ni inyong buhaton. Kitang tanan apil nako. Ang question is, do you have hidden sins nga wa nimo nakumpisal sa Ginoo? Atong ikumpisal sa hilom, ikaraog ang Ginoo ang magdungganay. Then raise your hand, i-on inyong ang inyong video i-on aron makita nga ni-raise mo sa inyong hand nga humana na ka og confess. Then I would like to ask Coach Joji to pray for all of us kung humana tag-confess. Muna akong hangyo, okay? Let's ask the Holy Spirit to guide us in searching our sa pag-search sa atong kasing-kasing. Okay, ka manatag confess sa atong mga sala. Thank you, Lord. Hinay ko sa inyo ito. Okay, ang sound ko, hinay ko. Ang hinay ko, di mo pinag. Oo, ang microphone, microphone. Okay, so Echo kay mo nang. gi-off na ni Telma niya isang hinayan ay ang sounds. Rodella, i-off imong microphone, Rodella. Kinsa pay nag-on diha, i-off. Okay, wala na. Sige, let's bow down and just commit ourselves to the Lord, Father.
We know that you are a loving God, a forgiving God. You even sent your Son to die in our place. Kaya di jud may makabayad sa among pagkamakasasala. But ikaw mismo, Lord, nasayod ka. We are in the process of perfection. Kaya ang sanctification, Lord, process man o Ginoo, and we'll never be perfect here on earth. Pero you want us to strive for perfection every day. Ug nga dili na mo excuse ang among pagka-human sa among human nature. So Lord, we ask of you, help us to avoid sin, to resist temptation, to flee from the enemy. Ginoo, kung asa among mata makasala, correct us immediately and help us to confess. Kung ang among kasing-kasing lipitik or nag-deserve something, Lord, nga dili angayan sa imong atubangan, dili matarong, Lord, convict us and please immediately help us to repent. Kung nakasulti sad mi og bati o Ginoo o nakabuhat ba og bati amahan sa amo bang hunahuna, Father, again, teach us to be quick to repent and never to do it all again. Father, we thank you. As you've said, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness in 1 John 1:9. Pagkabaayon ni mo, Ginoo. Ikay yung nagsugod sa tanan, ikay mo tapos sa tanan, ikay nag-develop na mo, Lord, ikaw tanan. Ang amo lang yun, Ginoo, is always to come to you and always wanting to come to you nga malimpyo mi, mamaayo mi, maligon mi. Kung ikaw himutan mo kami. Father, anything at all, Lord, na nahabilin pa sa among mga kasing-kasing sa among kinabuhi. Remind us. We know, Lord, nga karon tingali makaresist mi niya kasunod na sad wala na pod, but Lord, again, we know that the door of heaven is always ready for any repentant person nga moduol kanimo. Dili mi nimo abugon, dili mi nimo kasabaan, malipay ka every time we come to you and ask for forgiveness again. And in doing so, kay inana man ka makapasaylo, Ginoo man ka nga grabe imong pasaylo. Himo asab mi nga ready mi nga mo pasaylo sad sa uban for anybody who will commit sin against us. Na dili mi maghunahuna na og bitterness against them, dili na mo ulbo among kaspa kung makunahuna mi makakita mi nila o makadungog mi nila. Lord, help us to immediately release forgiveness, for you have forgiven us as well. Kay ikaw nagaingon, kung di mo pasaylo, di sa di mo mapasaylo ang mga sala. So Lord, sa may mawagtang na mo, Ginoo, nothing at all. Ang mawagtang na mo, ang amo radyong pagkatawhanon, ang among pagkamakasasala, may maminos every time we obey you. So Lord, salamat kaayo sa imong mensahe. O himo ang magpunahuna gyud mi kanunay na every sin we commit will affect many people, especially sa among mga loved ones. Ayaw tagtuguti, Ginoo, nga kami ang makababag nila sa pagduol kanimo, kundi kami ang maihimo nimong instrumento nga sila muduol ug makaila kanimo. Salamat kaayo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sa pa. Tana lang ko Or if na there's tana lang ko if there's anyone who wants to share something based sa atong lesson. Pati ni siya generally about sala, niya ang specific nga sala is pagka mailibgon, which I know many of us guilty ana og naaba tay mga personal, if you have any personal experience sa imong pagka mailibgon nga ni cause gyud, ni sangpot gyud og kanang dako nga krisis, problema sa dili lang mong kagulingon hasta sa imong pamilya og ang kanasang pagka mabuot-buoton lagi di tam nang hit sa Ginoo. Mamumo ta. So anyone wants to share? Pwede sa question kung dili pa mo ready mo share. Question lang kung clarification.
Oh, kung gusto mo na amoy ipaklaro. Kung Ako son. Ako son. sige, kanang tense. Ah. Sige. Siya na lang una, G. Gamay ra. Kaya mataas man ni ako. Rag similar ra na siya sa ano no, karma from generation to generation. Dili pod. Dili sad sa karma. Ang karma, kung may kag karma mo gamit ka ni ana is ang Book of Exodus where God said nga ang iyang karma or iyang wrath, no? At modern ko na ato nga kuan kanang karma, wrath niya, kasuko niya is up to the 4th generation. Okay, kung let's say sa laguta niya ang 4th generation affected na siya. Kaya nag-hope siya nga sa kasakit nga nadala tungod sa sala ang kani nga generation up to the 4th generation mukuan sila, mo repent sila, na mo turn around to God. Pero ang sala sad nga promise sa Ginoo nga nasa Exodus 20 is that if you love God, ang imong mga generations, 1,000 generations isang ilove. Mo nang grabe jud kay ang concept. Mo nang kita if we continue to love God, grabe kay ang effect sa coverage sa gugma sa Dios. Bisan pa na sila wa moilas Ginoo. Mo na akong tan-awa. Pero kung sige tag pa ka sila atong gipatay ka uli ang atong mismong mga anak sa atong mga anak sa atong mga anak sa atong mga anak to the 4th generation. Manang if only people will realize that kami ngon dita love man ako akong pamilya mo na nagbuhat ko ani mga kuana nana, but again it's sin. You are not helping, you are not actually loving, you are killing them, you are hating them, because anyone who hates God hates his family. So mo lang na siya. So yes, Tel. Actually, the lisod ko how to share with it. You know, the Lord is prompting my heart to share to my fellow sisters and brothers here. So ang pangutana ba na kanang you have strategy kanang sin ang sa tong chapter confession Unconfessed sin. gitagong mga kasaksa. So Tinaguan when I sa close my eyes, naguna-una ko wala naman ko'y gitagong sala. Tapos akong gi-recall unsa pa man akong i-surrender ni Lord. So actually in surrendering to the Lord, dili lang nako isulti unsa to akong gitago na sin. It's all about the marriage, the marital relationship. So I was thinking na agreed kay Lord. There's an approval to the Lord. That was before the pandemic, until to the pandemic time na praningsan ko na ako sumpay with my husband beside me. A sick husband na worse talaga ang iyang situation, but trust to the Lord. So I was thinking there's agreement between me and the Lord. Kaya akong believe niya. But I can see na yes, the good Lord is really blessing us. Makita nimo yung goodness ni Lord. Pero there's something good. So that there was a time na really the Lord wants me na so nakita na ako na the sin that I keep on doing it na was thinking it's approved by the Lord kay di ka na control Lord. So ayun na di pa ngayo na ako ni Lord, and then the Lord control me, and then nawagtang na yun. So that time na when I have that one, and even until now, I can see the Lord is really moving my life. So ang lisod jud kayo nga naa kay sana ganing di pa kay ning pasalo niya imong buhaton paghihapon. So totally the Lord will help you. Tabangan jud ka ni Lord kung i-confess niya, and now I'm so happy. That's why I'm thinking when Sister Ison said to us na close your eyes and bow your head,
wala na. So the Lord wants me to share this, so I cannot share in the open. What's that sin? But when I release that sin, I can see the movement of the Lord in my life. Praise be to God. Thank you for the sharing. Sister Israel, thank you. So, in short, testify si Telma niya ang itong sin nga siya gila sa encouragement other hand talk lang ko ani nga di ba grabe kay ka harsh nito season nga harsh kaayo ang nya to sing nga ni confess si Ekan no nya iya pa jud ipakita o nara din ha pwede ra gyud tong makuha no nya ibalik nito sa kuan para sa Ginoo ana ba ani na siya leaders ba you need to understand yeah, this is one thing nga kadaghanan jud bisad ka masabtan sa ubang mga tao ikaw parent ka leader ka no so disiplina man jud ta so praktiso na nato ng mga dapita bisag asa pa ka praktiso yun na nimo is to really listen to God unsay klase nga discipline nga buhaton anang particular sin. Okay? So mana nga makita nato dinhi nga kay ni cry out man si Joshua nganong pildi sila ana. So ang Ginoo nagsulti niya nga mo na imong buhaton. Yan ang Ginoo pa yun ni reveal pag yun ngadto ni Joshua nga nay nakasala wa jud mutuman unya ang sulti ba na sa Ginoo nga sa ni ang verse 15 ang nakasala nga nangawat sa devoted things i-destroy by fire uban sa tanan nga belong to him tanan nga ni belong to him so tomato yung family ug tanan nga mga kayupan tanan jud yang properties tanan gisunog siya nya dili man to maoy desisyon ni Joshua kay kung kita pa to ako si Joshua to tawhanon to mingon lang nga sige anak very good kay ni confess ka sige kanang pass na lang pass pero dinhi makita na to nga ang Ginoo ba kung mabasa mo sa Bible especially in English I don't know what it is in Cebuano kanang word nga purge kanang bitaw kung nay hugaw tangtangon dayon kung pagkaon man nay dunot purgahon dili purga kay purge is ipagawas man ilain ihiklin ilain siya i-destroy separate na siya tangtangon siya usually ka namang nagpurga kag bitok so ngan ako is kanang kung kani siya pagkaon ni siya mangga ni siya yan ay gamay nga dunot diba imong kuan para dili mo grabe bisan nanay lang dunot unya bisan lang mo dunot ang tanan so the same na siya sa atong that's why mi tawag ingon ang Ginoo nga sa Ecclesiastes kalimot ko asa nga chapter nga kung di ka mo aksyon dayon sa usa ka sayop imong gipakaylap ang sayop ug ang tanan din nga nakakita okay ra daini kay wa man jud kikuli ang atensyon buhat sad ko ani buhat sa ko ana so everybody will just do everything and anything kay wa may nitawag ug walay punishment nga nabutang sa usa ka tawo nga nakasala so ang ako anino is always journey is kay lacking mangguta aning area ha kita as people baka nang mahadlok tang discipline nga ditag atong discipline is always kunahay with love pero actually we are not doing it out of God's love which is perfect ang ato is our kind of love which is very imperfect unya wa makatabang sa tao ug di makatabang sa tanan so muna kung ngari ka sa Ginoo di gyud na siya acceptable kay ang pamaagi lagi sa Ginoo pamaagi sa tao supaki jud na. Okay? So man nga makita nato din hinga. Isunog sila. Ka-harsh ana. Kamurag grabe katupagin nakasala si Akan niya. Nya mangwinta dayon nga si Akan nakihimo biyangin ani kuan ana although giwagi butang din ha pero kung sa ato pa nang reality mingon ta grabiha kana siya naka-donate og ani nakabuhat og ana nako so mo nang mga kaigsuonan I really encourage you when
when there is something that is not right, and especially if God reveals that to you, always ask the Lord. Kaya para dyan ako, every discipline is dili the same. Bisag sa mga bata ninyo, di siya the same. Mutana dyan ka sa Ginoo kung sa'y buhaton. Nya makaingon jud ko nga ang Ginoo is stern, strict to jud kay ang Ginoo. Ang iyang standard of discipline di na to pwedeng inaog. Kay ang iyang standard sa discipline is based sa iyang pagka-holy o sa iyang pagka-righteous. Ug ang atong pagkamatarong, atong pagka-holy, perting ubusa to nga to na may dapit na doon na sa bungaw sa impierno. Ang iya to nga to langit. That's why we should not impose discipline or mahimota sana ka ng bayad or saan nimo pagdisiplina ang tao nga nakasala based sa atong emotion or sa imong pagka-bright, kundi always unsaon ni Lord pag-deal nga problem. In that way, maingon jud ka isa pag usa pay pasanglis mga tao, makabarog ka atubangan sa Ginoo because if the enemy will try to infiltrate sa imong mind, nya inon akusahon ka sa yawa, kibaw ka mo barog jud ka, makabarog ka nga. I know Lord nga dili man to ako mga desisyon, imo man to. So kani mga tawhana is against you, not against me. Nya maluoy na lang kanila. Pero lisod kayo because dili popular ang mga pamaagi sa Ginoo. So if you stand up for God, start standing up for God, you will become very strong believer in the Lord. Okay? Sige. LV? Yes, LV? So, ang sa ako ba, curiosity. So, sa sala, sa Ginoo, nga to direkta, natin mga sala, nakita na niya nato. So, sa tawhanon, tao, kay naam ko to si Peter ba, si Pedro, nangutanam ko to siya nga, Lord, sa kanji nga to na ni Jesus nga, how many times shall I forgive brothers? Sa to pa sa tawhanon ra na siya nga, dili lang 7 kundi 70 times 7 sa tao ra na dili gid ingon sa Ginoo kay ang Ginoo mo punish gid siya kung makasata niya. Ang gingon sa Ginoo, if mudbal mga siya mo repent siya nimo 70 times imo siya pasayloon. Nangayot manig pasaylo. Kari sa side ni akan uban siya nangayot pasaylo, ni confess lang siya pero wa siya nangayot pasaylo. Lahi nang ni angkon kasi mong sala pero di ka mag kadaghanan biya sa makot nung gipatay na siya. Okay ba mo ko sala to pero saon man gilagot man ko, di jud ko maghinulsol. O nangawat jud mi kay pobre man kaayo mi pero kinanglan mo sa jud mi mukaon. Mga tao di man hinulsol. Lahi na siya if the person repents. Unya makitaan sa nimo ang tinuray nga ni repent is dili ra mayngon og sorry. Makakita jud ka nga mayon nga pasaylo jud ko nya kana bang nabuak siya mismo sa iyang gibuhat nga sala. Dira ka nang sorry ana sorry. Nya unsa man nya labi na mayon sorry sa unsa man wag siya kibaw kung sa iyang gisorry basta para niya mo sorry lang siya. Mo na isod kayo. And many people really will ask bisag sa ministry ha, even people nga kanang mga Christians, daghan di gyud ta kakibaw ana, di gyud ta kibaw mo repent sa real word nga repent is to turn around. Ni turn around ka kay di na kaganahan ng nga nangadaan imong gipadulngan. Kibaw ka impierno na, death na. So ni turn around ka, okay? Nilakaw na kapadong sa Ginoo, di nakapadong to so change direction. So mo nang ang tao nga ni repent is nakasabot siya nga ang pagpangawat, ang pagdaot, ang pag-rape, pagpatay, whatever is sin. Nya di gyud excuse nga nangawat ko kay gigutom ko. Di siya excuse. Di sad excuse nga suko na kay ko ako siyang gipatay. Di sad siya excuse. So mga ko pasaylo ang taong ko, anak mo mga ito pasaylo ang tao. Musulti sad siya sa iyang sala. Okay? So, do we get it? That's why ang tao nga di mga ipasaylo, imo dyan ang tagaan o kuan. Sa ni kanang angay sa iyang sala. Pero mo lang sa lagi na, ang tao nga mga ipasaylo, o ang tao nga di mga ipasaylo, still, mo tanag kita sa Ginoo, Lord, saya kung bato na ni.
unsay do na ba ni sila punishment or what nga magpasaylo? Mabitaw sa atong balaod ha, sa atong balaod. Di ba kung ang tao mo plead og guilty, imbis 100 years siya nga prisuhon, mapriso lang siya 20 years niya, ma-reduce pag yun na, makagawas din siya kung magbinutan siya sa sulod. Biblical man na. Kaya ang balaod yun mismo is sa una pa, gi-base man yun na sa Bible, pero kadaghanan sa itong balaod karon gipang tuis-tuis na sa atin. Okay, so any more question? Do nakasabot ta mga katawhan sa Diyos? I never withhold discipline because discipline is loving the person. You're not hating the person. Okay, yes, Maribel. Ma'am Malati. Oh, Yes, karon Ma'am sa Malate. gyud nako na adili ka nang the more nga na-appreciate or unsa bay more than appreciate ba nga na grateful na ana ba nga na si Jesus Christ, the more nga mo draw ta kang Jesus Christ kay nakita nato diha sa illustration nga giunsa sa Ginoo si Achan na grabe gyud ka stern, grabe gyud ka harsh, grabe gyud nga si Achan is us also without Jesus Christ nga maoy mo dupa, maoy mo intercede for us. So kung wala si Jesus Christ, patay man gyud ta tanan. Kay wala man gyud nagpakamatay sa atong mga sala. Ana ba? So the more nga ang dating sa ako ba sa kuan karon ni Daison is that the more nga thankful ko and the more nga kuan ko nga kanang appreciate gyud ko, the more nga gi-value nako ang salvation nga gidala ni Jesus Christ for dying on the cross. Kay makita gyud Patay nimo ha matatanan. kung walay savior. Totoo. Kay katong even sa panahon gani ni Moses nga stiff-neck ang mga tao, grabe ka stubborn, pero si Moses really stood in the gap. Siya gyud ang mukuan unya mo relent baya ang Ginoo. Ana ba? So how much more sa gihimo ni Jesus Christ nga iyag yung unsa pa ni gibayran ang atong mga sala past, present and future. Ana ba? Amen. Mm-mm. Amen. Mo kuan lang ko ani kay mo maning na-discuss ba about sa kaning Israel lagi nga ang Israel is din mo mapulihan sa church, no? We cannot exchange replacement theology mo nagipang tudlo karon sa mga pastor bis nga Christian kunohay, Bible kunohay sila pero simang kay sila pagtunaan nga mingon sila nga ang Israel gipulihan na sa church nga kita. Okay? So, ningon din sa chapter 11, Romans 11, verse 22. Gisulti din consider therefore the kindness and sternness of God to those who fell, but kindness to you provided that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. So, nag-warning ang Ginoo din nga, ikaw Gentile man ta, gi-graft ka, no? Branch ta sa wild nga olive tree niya, gibutang ta dito sa natural olive tree nga mo si Jesus Christ, no? Ang vine. Siya kung magsurang-surang ka, magminaldita ka, magpuyo gihapon ka sipwa ka kaila sa Ginoo, tangtangon sad kaniya. Okay? So stricto kay ang Ginoo, in short, stricto kay siya sa iyang mga katawhan nga mo obey ug mo follow gyud niya. Mo abide ba, maglakaw gyud ta, tapot gyud ta kay prago sa branch nga kung ang branch matangtang, mo sa man ang may tabo sa branch, matangtang siya sa vine. Mo sa may tabo. Patay. Buhi pa na nga branch dili. Patay. Patay. Nya kanang mga patay na nga mga branch din sa may buhaton na. Sunugon. So, correct. Dauban. So kung kani ang vine unya nata dinhi unya nakasata niya na anata nga kundi na siya mabalik, okay, magsige lang gyud siya sige sa labang kadugayan matangtang na gyud siya nga vine. Mo na ang Ginoo niingon jud, repent kay ang akong Father, John chapter 15, ingon siya, Jesus is Jesus, I am the vine, but my Father is the gardener. So kakita ang gardener nga, mo naman ni tapot kaysa kung anak, nag-ana naman ni. Pero nasige pa ngay pasaylo.
So ang father, ikaw nga branch, iya kang ayuhon, iya kang higot og balik para di na ka matangtang. That's repentance. Ang Father may mupasi uli na to. Kaya remember, ang Father biya may mudala na to Jesus Christ. At the same time, Jesus Christ is the one who brings us to the Father. And that's in chapter 6 sa John. So manang ang key yun sa atong lakaw no is repentance. Pero di ka masigaw, sorry Lord, sorry Lord, niya tatawad, gibuhat, o pagka pila lang sa kaadlaw, gibuhat na pod. It should be ka ng long, jud kayo, kung kaso maganing nabuhat ni mo, long kayo niya, di ni mo ipadayon for a long time. Makonsensya gud ta. Okay? So mo na nga, si Akan, kung wag gi-reveal sa Ginoo, di wag ito mahibaw But God man good has a plan for His people, Israel, nga ila juma makangker ang Canaan, nga bago pa man sila ni Sud. Unya, na may sala, nga makababag man, so gipadil jud sa Ginoo. So inana ang Ginoo. Na siya timetable sa tanan. Na siya yang mabubura kayang pasensya, na siya taas kayang pasensya. For din na lang nato testingan ng Ginoo kay kuyaw kayo. Yo kay like karon na patay panahon we. Okay, so Naalang ko nakoy idason ba nga kanang di na to kalimtan nga our God is omniscient, science, all-knowing siya. Niya omnipresent, so He's the God I worship here in Sweden. Naa siya din karon, naa siya nako. Naasa siya din ha sa Manila, nilanim ng Judji, naasa siya ni Ailing, layo migbalay ni Ailing. So the same God, gi-worship na to diha sa Mandawi ni Flor og ni LV, sa Olanggo nila ni Corinne. So the same God, Jenny sa Bohol, ug sila ni Maribel sa Butuan, si Ram sa Butuan. So the same God sa Talisay, si Rosemary, the same God, omnipresent. So di na to kalimtan nga, because our God is omniscient, omnipresent. He knows what you do. Before ka ni kumpisal niya, abi ni mo kay wala ray nakakita, awa ka to. Joshua did not know, nga si Akan ang labot. Diha na siya nakahibaw, katong nagkapahapa na sila, nagyapo na sila, abo sa ilang unga, barog diha, pagkapahapa diha, napildi mo kay unas na lang, umunanghid nako, unya, naay nakasala ninyo. So, muna siya. And then, another nga point ako i-raise is, ang tao basta di siya sukmatan, paminaw niya, why nakahabaw, why ni sudya niya, why ni sukmat niya, padayon rato siya. Niya, mo escalate to iyang mga krimen, dili ra niya to kupo. Mga wat pag ito siya daghan, anak no niya, dili lang kawat, wata kabaw, manglugos na siya sa mga babay dito. So, kanang, mo escalate, kay nagtuo ka nga, why nakabaw niya, pero man di ay manguha ratanin ko po, sekreto lang, no? So, another point ako ipasupot is, you will know a person nga tinuray siya nga repentant, okay, akong balihon, makabantay ko nga ang tao, dili siya tinuray nga repentant, kanang mo yung sorry, unya, daghan din siya excuses nga i-offer. Uy, sorry kay ha, kay nga good ba ang ako man kong anak nagkinahanglan gud ka nang diyo na man ang kuan sa eskwelahan sa ko anak niya, di mo gud makakuha og test, ni mo tong napugos na lang kuha ato niya, ako na nanghid niya, mao ni mo na daghang excuses nga ihatag, pobre mo gud kay mi, uy, unya og dito katong mo og ditoy nakaluwas na mo atong adlaw, daghang excuses kana. Mao jud na akong mabantayan nga di ni repentant nga tao. Niingon ra siya, I'm sorry, pero mas daghan ang excuses nga iyang butang sa lamisa. Kana gyud. So, ang tinuray nga repentant, di man ta kitaas kasing-kasing sa tao, no? Katong giingon ni Manang Joji nga, sa iyang lihok sad, makita sad ka nga nay kausaban sa iyang lihok. But, unless dili tunuod ang repentance, magbalik-balik ra gito siya sa iyang sala. Karong adlaw kay nasakpan siya, I'm sorry. Sa sunod, buhaton na po to niya, why nakakita. So, mauna siya. Any more questions? Wala kay sound nang.
let's just end. It's 5 o'clock. Kung doon na mo yung mga questions, again, you just text or write sa atong kuan or message us personally. Okay? So, sige. Na lang, end in prayer Bel? lang. Oo. Kinsa? Maribel? Eh. Bel? Si Maribel will end in prayer. Oo, Ikaw napaba na si lang Ram lang. diha, saba? Ako na lang. Na ay Ram. Ikaw na lang Okay, lang. sige. Okay. Not Bel. Anang Maribel. Okay. Sige, Bel. Okay. Sige, let's pray. Father, we just want to thank you, oh God, for this time that you have really steered our hearts sa preaching ni sa ison, oh God, sa word nga imong gihatag sa iya, oh God. Lord, salamat kayo for the lessons sa pagtuki niini. Really, Lord, we really understand how much, oh God, nga unsay gisacrifice ni Jesus Christ for us, Lord. Kay kung wala kaming tanan puro gyud miikan, oh Lord. So Lord, salamat, salamat for the provision that you have done. Ikaw ra gyud gihapon ang naghatag ana nga provision for us to be saved and for us to be forgiven, oh Lord, and for letting us understand the value kung unsa day kabug-at ang repentance, how pleasing it is to you, oh Lord. So Lord, salamat. May you give us peace sa among pagbuwag-buwag karon, Lord. Give us a week that is blessed, oh God, through your grace, by your grace, oh Lord. And Lord, help us, Lord, nga kining among natun-an karon, we'll be able to share this, we'll be able to pass it on to others, Lord, nga wala pa gyud nakaila sa imo, daghan kaayo diha ang among mga friends, even among mga loved ones, oh Lord, wala pa gyud kaayo gyud nakaila sa imo. So Lord, help us, oh God, strengthen us, oh Lord, give us that joy of salvation. Oh Lord, renew our hearts, Lord, and also teach us to always be obedient to you, always be alert, always be sober, and be, Lord, be kanang really helping one another and loving one another, because you said, diha ra mahibaw-an nga disciples minimo if we love one another. So Lord, salamat kaayo for this time together. Bless each one who are here, Lord, and bless the work of our hands, oh God, and that I pray that you give each one good health and, Lord, a clear mind, oh God, an obedient heart. Thank you so much. All this we pray in your name, in Jesus' name, amen. Amen. Bye. Bye-bye. Bye. See ya next week. Bye. Thank you.